Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome again sa ating Bible study series dito po sa pinamagatan po natin ngayon na bagong serye na Real People, Real Impact. Dito po sa series na to, matututunan natin mga Bible characters, no? Sa Bible wherein matututunan natin kung paano po sila namuhay at paano po nila isinabuhay ang pananampalataya nila sa Panginoon, no? So, question po, no, for today para sa atin po, no? Who is the real boss? Lahat po tayo may mga bossing, di ba? May mga bossing po tayo sa buhay. Pwede po ito yung ating bossing sa otoridad, no? Sa government, sa office, yung president or owner, di ba? Customer, yan. Nagiging boss po natin yan. And also, may mga sitwasyon na saan minsan nagkakaroon tayo ng boss. Pagka minsan nahuli tayo. Di ba? Sa mga enforcer. Ang tawag natin, boss. Yan. And minsan rin po sa buhay, ang iniisip po natin, I am the boss. Ako ang boss. Ako ang boss ng buhay ko. Okay? Pero today, malalaman po natin kung sino po talaga ang boss o hari ng ating buhay. Basahin po natin to. God is my boss, and I am thankful for His everyday salary called life. His benefits called blessings, and His retirement called eternal life. Yan. Napakaganda po, no? Kung ang boss po ng buhay natin ay ang Diyos, ang Panginoon, no? Kasi siya po, He gives us life day by day. His mercies are new every morning. Great is His faithfulness. He came to give us abundant life at eternal life. Kaya po dapat lagi po nating ilagay sa isip na ang Diyos, ang Panginoon, siya po ang dapat nating boss. Siya ang ating Lord. Siya ang ating Master. Kung ganun po, no, ang ating pag-iisip, dapat po ang question sa atin ay ito. If we truly believe God is our boss, nakikita po ba ito sa ating buhay? Sa lahat po ng ginagawa natin. Whether tayo po ay nasa bahay, opisina, kalsada, nakikita po ba na ang Diyos o ang Panginoong Diyos ang boss natin? Yan po ang question, ang reflection question natin para sa atin. Today, we will learn about Daniel. No? Si Daniel po na no compromise. Bakit siya no compromise? Kasi nakita po sa buhay ni Daniel na ang boss niya, ang pinaka-boss, ang pinaka-lord, ang pinaka-master niya ay ang Panginoong Diyos. So, today, si Daniel, makikita po natin na siya po ay isa po siyang Hudyo at siya po ay napunta sa Babylon. Sinakop po kasi noon ang Jerusalem at napunta po sila sa Babylon. Hinugot po sila at pinersang matutunan ng kultura ng Babylonia. Ang mga taga-Babylonia po, hindi po sila naniniwala sa Diyos ni Daniel. Wala po silang Diyos. Ang Diyos nila, mga sarili po nila. Kaya po ito, si Daniel, napunta siya sa isang lugar kung saan wala pong Diyos. No? At kahit na po doon, si Daniel po, he remained faithful to God and he remained faithful na nagsaserve sa mga iba't ibang klaseng boss. No, si Nebuchadnezzar, may masamang hari, si Belshazzar, Darius at Cyrus. Iba-iba po yung personality nila, iba-iba po ang dating, may mabait, may masama, may okay lang. Pero sa lahat po ng yon, si Daniel, he served faithfully. No? Nang tapat at binigay niya ang kanyang best. Okay. Dahil si Daniel po, pinractice niya po itong prinsipyo na to. Ano tong principle na to? Basahin po natin. That whatever you do, ano man ang ginagawa mo, nagwawalis ka man, nagtitiklop, nagpaplansya, naglalaba, nagbabantay, do your work, gawin mo yung trabaho mo, heartily, buong puso. Hindi lang para sa tao, kundi para sa Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos
ang magbibigay sa atin ng reward. Na ang Diyos ang boss po natin. Na ang Diyos, siya ang pinagsisilbihan po natin. Okay? So today, we will learn kung paano po tayo magiging katulad ni Daniel na walang compromise, no compromise. Okay? Unang-una, need to be distinct. Okay? At pag may distinction po, of course, magkakaroon po tayong opposition, pero dapat hindi po tayo mag-alala dahil we will have vindication from the Lord. Simulan po natin. Paano po ba naging distinct si Daniel? Sabi po dito, it seemed good to Darius to appoint 120 satraps. No? Si Darius po, siya po yung pinaka-head. Siya po yung pinaka-president. And then, nag-appoint po siya parang mga congressmen, mararami. At doon sa congressmen, meron 3, no, na mamumuno doon sa 120. And isa po doon, sa mamumuno doon sa 120 ay si Daniel. Okay? Of whom Daniel was one. That these satraps may be accountable to them and that the king might not suffer loss. Okay? So ano po nangyari? So si Daniel po, na isa doon sa 3, top 3, sabi niya, began distinguishing himself among the commissioners. Nakita po na ibang klase pong magtrabaho to si Daniel. Bakit? Because he possessed an extraordinary spirit. At dahil nakita po yung kakaibang pagtatrabaho ni Daniel, dahil masipag siya, no? Dahil distinguished siya, no? Ibig sabihin po, he is shining, he is preeminent, he is enduring. Extraordinary, excellent po sa trabaho, hindi yung okay lang, yung okay quality ng trabaho. So, gusto pa siyang itaas ng hari dahil doon. At dahil po nangyari yon, syempre kadalasan pag tayo po gumagawa ng tama, may yung ibang tao po na nakapaligid na inggit po sa kanya, no? Kaya ang ginawa po ng mga commissioners and satraps, naghanap po sila ng kamalian. Naghanap po sila ng kamalian kay Daniel. Pero, wala po silang nakitang kamalian. No ground of accusation. No corruption. Bakit? Because Daniel was faithful. At no negligence. Kumbaga, ginagawa niya lahat ng dapat gawin at ginagawa niya ito with excellence. Tayo po ba sa trabaho, no? Katulad rin po ba tayo ni Daniel na faithful, na at least mag-show up man lang. Na pag panahon ng trabaho, hindi tayo nalilit. Pag panahon ng trabaho, nagpapakita tayo, nag-show up. Diba? At kung may kailangan gawin, nagagawa po natin sa tamang oras. Okay? So ano po matututunan natin? Ang distinction po, katulad ni Daniel, means we excel to honor God. Giving our best to honor God. Yung excellent work ethic, yan po, kaya po si Daniel distinct. Okay? So, paano po natin ma-apply ang pagiging distinct? Pag tayo po'y honest, pag tayo po'y punctual, no? Lagi tayong on time. Tayo po'y mabusisi sa trabaho. Tayo po'y accountable. No? Meron tayong initiative. Hindi lang yung nag-aantay ka ng utos. Nagsasuggest ka ng magagandang idea. May disiplina, no? At higit sa lahat, may focus po sa Diyos. Hindi lang po sip-sip sa tao. Hindi pakitang tao, totoong nagtatrabaho. Okay? Paano po natin malalaman yon? So, 3 most important question. Is the Lord well pleased? Kaaya-aya ba ito sa Panginoon? Is the work well done? No? Nagawa ko ba ito ng best ko? Is the word well used? Kumbaga, naibahagi ko ba ang salita ng Panginoon? Anong message po natin today? Daniel, no compromise. Ngayon, na-distinct na ni Daniel ang kanyang sarili dahil sa kanyang excellence at sa kanyang katapatan sa Panginoon. Ngayon, nagkaroon po ng opposition. Meron pong kumontra sa kanya. Kadalasan po kapag ginagawa po natin ng tama, nangyayari po yun. Nagkakaroon po ng opposition. Bakit po? Because the devil came to steal, kill, and destroy what is good. Okay? In Daniel chapter 6, sabi po nung mga nainggit sa kanya, wala naman tayong makikitang kamalian ni Daniel.
Pero isa lang ang pwede nating makakusahan sa Kanya, yung paniniwala niya sa Panginoon. Yun po yung sinabi niya dito. So ano pong ginawa? No? Nung mga nainggit sa Kanya, pumunta po dun sa hari. At ginawa pong siopaw yung hari, binola-bola. Kasi po, pagpunta nila sa hari, nag-offer po sila ng isang kautusan. Haring Darius, pirmahan mo to, lagdaan mo to. Lagdaan mo tong kautusan na to, na sa loob ng 30 days, walang magpe-pray, walang ibang sasambahin kundi ikaw lang. And nabola si Darius, pinirmahan niya po yan, nilagdaan niya. No? Pero si Daniel po, kahit nalaman niya na nilagdaan yun, ano pong ginawa niya? No? He opened his window and he continued to pray to the living God 3 times. Hindi po siya natakot doon sa niligdaan na kung sino man po ang magdasal sa ibang Diyos, bukod doon sa hari, ay ipapatapon sa lions den, sa mga leon. Bagkus, pagdadasal niya, siya pa po'y nagpasalamat. Ano po matututunan po natin dito? That prayer does not fit us for the greater works, but prayer is the greater work. Sabihin mo sa kasama mo, prayer is the greater work. Prayer is the greater work. Okay? So, ano pong ginawa? Nagsumbong. Nagsumbong na yung tatlo. Sinabi, uy, Haring Darius, di ba may pinirmahan ka na pag nagdasal sa ibang Diyos, at hindi sa'yo, papakain natin sa leon? Itong si Daniel, 3 beses pa. Dinisregard niya yung nilagdaan mo. So, nabagabag yung hari. Kasi, gusto niya si Daniel dahil nga sa magandang work ethic ni Daniel. Dahil sa magandang pinapakita ni Daniel. So, naisip ng hari na natrap siya. So, ginawa niya po yung lahat. Ginawa niya po yung lahat upang iligtas si Daniel, exerting himself to rescue Daniel. Kaya lang wala na po siyang nagawa kasi sinabi po sa kanya ng mga nag-akusa na hindi mo na yan mababago. Okay? So ngayon, sinabi po ni Darius na, Daniel, nakita kaya iligtas, your God whom you constantly serve will Himself deliver you. Ang Diyos na makapagligtas sa iyo. Ang Diyos na pinaniniwalaan mo ang mapagliligtas sa iyo. Ano po matututunan natin dito? That in times of opposition, we will persevere to obey God. No? We will persevere to obey God in times na mahirap, in times na parang lahat against us. Yan po yung calling natin, is to obey God. Okay? What's our topic? Daniel, no compromise. So, si Daniel, naging distinct na siya. At dahil doon, inoppose siya. Pero ito po yung good news. Meron po siyang vindication. May kaligtasan pong dumating. No? Ngayon, si Daniel po, napunta po siya sa lions den. And then, yung hari po, no? Hindi po siya nakatulog. Iniisip niya ano nangyari kay Daniel. So, kinabukasan, pumunta po siya, no? At tinanong niya, Daniel, nailigtas ka ba ng Diyos na iyong pinaniniwalaan? So, sumagot po si Daniel. Ang sabi niya, My king, live forever. Hindi po siya nagtampo doon sa king, no? Sabi niya, my God sent His angel and shut the lions' mouths and they have not harmed me. I was found innocent before the Lord and before you, O king. Iniligtas ako ng Panginoon at hindi niya ako hinayaang makain ng mga leon. Yun po yung sinabi niya. And then sinabi niya, sabi nung king, no? Then the king was very pleased. At siya po ay pinatanggal. So doon sa lions den. So Daniel was taken up out of the den and no injury, wala daw pong injury, whatever was found on him. Bakit? He had trusted in his God. He has trusted in his God.
Tayo po ba? Kanino po ba tayo nagtitiwala? Pag may opposition, kanino po ba tayo tumatakbo? Si Daniel, he trusted in his God. Kaya nga po sabi sa Psalms, mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa tao. Mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa mga pinuno. Ibig sabihin lang po na to that we need to put our ultimate trust and faith sa Panginoon. Hindi po to, hindi ibig sabihin na kunyari may sakit ako, ay hindi na ako magpapadoktor. Hindi po. Ang ibig sabihin lang po na we will trust the Lord to use the doctors. Dahil po minsan ng mga doktor, hindi rin po nila kayang bumuhay ng patay. Di ba? Hindi, may mga sakit sila na hindi nila kayang pagalingin. Pero ang Diyos, kaya niya pong bumuhay ng patay. Kaya niya pong magbigay ng pag-asa. Kaya niya pong maghilom ng sakit na hindi nahihilom ng tao. Kaya dapat sa Kanya po tayo magtiwala. Ayan po sinabi, sa Kanya tayo manalig. So sabihin niyo po sa katabi niyo, manalig tayo sa Panginoon. Ano po matututunan natin dito? Vindication means we entrust ourselves to God alone. We entrust ourselves to God, ultimately to Him, in everything. So ano po nangyari? Because Daniel trusted this God, he enjoyed success. Naging po siyang successful. So bakit po kailangan na ang Diyos ang maging God boss natin? Dahil po, the boss became a servant. Si Jesus po, siya po ay boss. No? But even the Son of Man, si Jesus, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. That's the kind of Lord and Master na sineserve po natin. That's the kind of boss we want to have. A good God who sacrificed His life. Dahil mahal niya po tayo. Kaya sinasabi niya po, tumalikod ka na dyan sa kasalanan, tumalikod ka na dyan sa maling relasyon. Kung may utang ka, bayaran mo na. Itigil mo na yan. Dahil mahal kita, binigay ko ang buhay ko para sa iyo. At ako'y nabuhay muli para bigyan ka ng pag-asa. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Yan po yung pangako ng Panginoong Diyos sa lahat po na magtitiwala at mananalig sa Kanya. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na to. Thank you, Lord, at natutunan po namin, Lord, mamuhay na walang compromise tulad ni Daniel. Turuan niyo kami na maging distinct. Turuan niyo rin po kami mag-persevere sa opposition. And tulungan niyo kami manalig at magtiwala, Lord, as we wait for your vindication. All of this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless you all.